mga taga-Tanawan at ito ay malaking karangalan sa Tanawan, sa mga kabataan dito. At saka siyempre, ito ay malaking karangalan din para sa inyo. Ano? At paano natin tinetrain itong ating mga kabataan para mag-champion? Mag-champion sa pambansa sa ating mga palaro. Sige, Coach. Bali po, kaya medyo malakas po yung Tanawan sa magandang suporta po ng pamunuan ng lungsod sa pagmumuno po ng ating Mayor, Sonia Torres Aquino, at sa mga barangay po na nakikiisa. Bali po, sa 48 barangays po ng Tanawan, meron po tayong 18 barangays na active yung mga bata para mag-train. So, naglalaro na sila ron ng baseball. Talagang masigasig. Opo, bali po, wala po kaming off-season. Yearly pong continuous yung training namin. Umuulan, ganyan. Opo, meron po training kahit na ulan. Kung saan si Nelson. Nelson, ikaw, paano ka nasimula na maglaro ng baseball? Kasi hindi to, sa Maynila, puro basketball eh. Oo. Pero paano ka nasimula sa baseball? Naanyanya po ko ng pinsan ko na pumunta po dun sa pinaglalaroan nila. Sumama po ako. Tapos naano ko po na pinaglalaro ng baseball. Pagkatapos ko pong dumating pumunta ng klase, pumunta po ako ng baseball para mag-training. Saan kayo nagpa-practice or nagtitrain? Sa Altura Bata po. Saan? Altura Bata. Okay. Tapos, bakit ito yung naka-engganyo sa'yo na sport? Hindi yung ibang mga usual sport dito sa Pilipinas na nilalaro ng mga kabataan? Para po sa akin, napakasikat po ng baseball. Ano? Napakasikat po ng baseball. Napakasikat ng baseball dito. Coach, I'm sure malaking dahilan din sa ikaw na kaya naging sikat ang baseball dito sa Tanawan. Ano yung naging very special about baseball na nakakatulong talaga sa ating mga kabataan? Bali po, nung pinat-up po namin itong baseball, ang purpose po namin dito para yung mga kabataan po makapag-aral, malayo sa droga. Bali po, sa ngayon po, meron po kaming 38 na players active sa varsity sa bawat mga iba't ibang university sa Maynila po. Meron na rin po kami na 24 graduates ng college dahil po sa baseball. Kaya po malaking tulong po ito para sa mga taga-Tanawan. Maganda yung sinabi mo yan. Hindi lang ito laro-laro. Kung hindi nakakahubog pa ng pagkatao ng ating mga kabataan na tuloy, pwede silang maging mga college stars sa baseball at nalalulong pa sa gulo at droga at nakakapagtapos pa ng koleyo. Bali, itong mga naglalaro ito, scholar sila dahil sa pagbe-baseball nila. Ganun ba yun? Opo. Yun po ang naging purpose namin. Sir, banggitin lang natin, share ito yung mga naging mga accomplishments Sige, ng kanilang Tanawan Little League Charter. Sila ay Calabarzon champion for elementary and high school since 2000. They represented the Southern Tagalog region in the Palaron Pambansa from 2000 to 2009. At nanalo rin sila as national champion sa high school division ng 2009. At si Nelson naman ay naging kasama siya dun sa team na naging Palarong Pambansa champion sa Leyte ngayong 2009. At ngayon champion din sila ng 2009, Calabarzon Meet. So talagang nai-enhance talaga ang kanilang mga talents dito sa sport na to. Tatanong ko sa'yo, Nelson, paano ang pag-aaral at saka yung panliligaw? May laro no? Nauubos na ba yung oras sa baseball? Tanong, napatawa siya. Sige. Sa pag-aaral po, lagi po namin inuuna yung pag-aaral. Pagkatapos po mag-aaral, saka po bibigyan namin yung time na pagpapractice. Saka po yung panliligaw, ganyan. Hindi na kailangan doon ng hero, sir. Kasi pagka, ng pag-baseball player, talagang sikat na sikat. Ay, nako. Dumudumog na. Talaga naman. Sir, di ba mahirap mag-baseball? Kasi, hindi katulad nung iba, hawak mo yung bola, babatoy mo yung bola. Ito, may hahawakan ka pang ibang instrumento para tamaan yung bola eh. Medyo... Tapos pagkatapos ito, tatakbo ka pa. Tatakbo mo pa yung bola. Hindi ba mahirap tong sport na ito? Ang pananaw po namin, ang lahat ng gawain ay mahirap lamang kung hindi mo gusto. Pero pagka gusto mo, magagawa mo ito. Sabi ko nga, hindi ko kasi siya gusto eh. Ngayon, nanonood kayo sa TV kung minsan ng mga laro ng baseball. Sikat siya sa cable, sa ESPN, yung mga laro sa Amerika. Meron ba kayong mga paboritong team o mga paboritong mga manlalaro ng baseball? Sino mga sinusubaybayan ninyo? Sige. Opo.
Talagang kailangan po magkamaroon kami ng ini-idolize na player para yun ang gagayanin namin. Oo. Ngayon po, karamihan po, Japanese player po yung ginagaya namin. Napapanood nyo ba sila? Saan nyo napapanood? Sa mga tapes po, sa mga clinics namin, Oo. bibigyan po kami ng mga Japanese, Okay. ng mga video tapes. Oo. Sa cable po, meron din po. Medyo yung una po, ang ginagawa namin yung mga American style eh. Oo. Pero Hindi tama eh. Mas, Kaya- maliliit po tayo. mas bagay yung Japanese style baseball, no? Oo. Saka chair. Sige, Sige, Nelson. Nelson, pasok mo. Nung may dagdag. Sige. Oo. Ang ginagaya pong maging sikat na player si Alex Rodriguez. Alex Sino? Rodriguez. Wow. Ito ay Castilla na naglalaro sa ang team. Sa Team America po siya naglalaro. Team America. Oo. So, pero kwan yan eh. Parang Hispanic American, ano? Oo, kaya lang Oo. sir, ngayon kasi yung mga American baseball players, masyadong madaming issue on, artificial, nagkakuran steroids, ng diba? Kaya, steroids, no? sana mas makahanap din kayo ng mga magagaling na mga may idolo na talagang, Okay na yung Japanese. At least tofu lang at saka sushi ang Ayan. Well, congratulations sa inyo kay Coach Ramil Mercado at kay Nelson. Sana patuloy niyong galingan ng inyong sport at mapalawig pa natin sa iba't ibang parts ng ating bansa dahil baseball is a unique sport na sana din matutunan ng ating mga Mas kabataan. tugma yan sa Pinoy eh. No? Hindi nakakasama masyado kung hindi ka masyadong malaki. No? Totoo yun. Oo. Well, thank you very much sa pagsama sa amin ngayong gabi. Maraming pong salamat. Magandang gabi. At yan ang ating mga naging lingkod bayani Yan, ngayong oo. linggo. Napakinggan si Retired General Cesar Tapia at ating mga sports aficionado si Coach Ramil Mercado at si Nelson Salazar. At sa ating pagbe-break, siyempre babalik tayo maya-maya. Mamamayan muna. Titignan natin ang serbisyo publiko, lalo na sa Tanawan Water District. Ako, napakahalaga po ang ating pong mga water services sa iba't ibang lalawigan. Ay yan po ay hawak na ng mga water district. Kaya titignan natin ang kanilang mga programa, hindi lamang sa pagbibigay ng serbisyo, kundi pati sa anti-red tape. Sa pagbabalik ng Republic Service. Nanonood po kayo ng lahat sa ating mamamayan muna portion tungkol sa public service. Ay ang public service sa ating pong pag-uusapan ay tubig. Tubig po, Tanawan Water District na napakaganda po ng mga programa para maghatid ng serbisyo sa tubig sa mga, pati yung pinakamalalayong mga barangay ng lungsod ng Tanawan. At kasama po natin para ipaliwanag ito ang mismong general manager po ng Tanawan Water District, si Engineer Apolinario C. Hernandez. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Chairman. Magandang gabi po, Princess. At katabi po niya ay isa po namang taga Barangay Balete. Ito po ay barangay na medyo may kalayuan sa Tanawan kasi nandun na sa pampang mismo ng Taal Lake. Ano po, doon sa mga lugar na yun, ano? Oo. Balele pala. Sitio Timbanglan ng Tanawan na naku kailangan pong abutin po ng Water District at atin pong kakapulungin si Ginoong Garci Quezon na siya po naman ay nabiyayaan po ng mga programa ng Tanawan Water District. So yan po, at siguro tanungin na muna natin si Engineer. Ano po ang, alam niyo yung Water District, yan po, sa pagkalam ko, pag-aari na yung mga gobyernong lokal at talaga importanteng bahagi na. Oo, DOCC na mismong talagang kailangang subaybayan ng mabuti para hindi magkulang ng mga mga tubig sa ating mga pamayanan. Ano ang mga isinusulong yung mga programa ngayon? Oo. Batay po dito ay itinalaga po ng Tanawan Water District ang layunin magpadaloy ng malinis, sapat at abot-kayang tubig sa pamayanan nga po ng Tanawan. At meron po kaming pinagbabasihan dito sa itinakda ng batas
kami po ay sinusubaybayan ng isang lupon ng Patnukutan o Board of Directors. Oo. Doon po lamang ay nag-formulate na sila ng policies at mga programa na tumutugon sa pangangailangan ng bayan. Isa po ay ang matapat na paglilingkod din po ng aming mga empleyado at saka ng pamahalaan. Ang kahuli-hulihan po ay ang pagkilos ng lahat ng sektor where we enjoin the NGOs kung paano maaalagaan ang bukal, ang ilog at ang kalikasan. Batay na rin po, sa ang tanong po ninyo ay ang ating serbisyo. Saan ba nanggagaling ang tubig nyo? At paano nyo napapalago ito? Dahil dumadami na ang tao sa Tanawan eh. Opo. Puro po underground ang Underground. Oo, so pump noong yan, pong 1928 up to 1931, natatag po ito at ang karamihan ng tubig galing po sa bundok ng Makiling. Ngunit po sa pagdaan ng mga taon ay humina na po ng humina at ang ating pong pinagkukuhanan ay ang mga watershed ng Tanawan. Opo. Sir, kayo po sa Tanawan Water District, ilan na po ang constituents po na sinaservisan ng PWD? Yan po ay kinukuha natin sa bilang ng service connection. Ang metro, 12,000 po. Oo. So ating po multiplier about 6. So 72,000 na katao ang ating nabibiyayaan po ng tubig sa Tanawan. Isa po dito si Sir Garce. Oo. Ayan. Maganda po yung kwento ni Sir Garce, di ba? Dahil yung kanila pong tinitirhan ay medyo malayo-layo po para maabutan ng direktang source or supply Yun po ng ay tubig. sitio Tibanglan ng Balele. Oo. Opo. At ano po yung naging process? Paano po yung naging buhay niyo po na gaano po kayo katagal na walang tubig po? At ano po naging buhay ng ganun? Kasi Sige po. kasi po yung pong mga 2001 hanggang 2005, meron pa ko kasi kaming dating iniigiban. Kaya lamang po, ayun ay naiga ang tubig. Oo. So kami po mga taga-sitio Tibanglan sa Balele, ay nagtiis na kung saan mo gustong umigit, kung sa ilog, Oo. o kung sa mga kaibigan mo na mayroong tubig. Oo. Hanggang sa nung pamalaon na nakikita kong nahihirapan na kaming lahat, kung ako ang dating presidente ng aming patubig, kinausap ko yung aming mga board member at sabi ko, lumapit tayo sa Tanawan Water District. So ayaw pa nila akong payagan sa kadahilanan na kukunti kami. Oo. Dahil medyo kami mga 38 lang na families na nakatira doon. Oo. At kung tayo, walang masama kung ating iparating ang ating problema sa kinaukulan. Lalong-lalo nga kay engineer. So, napilit ko po sila na sumama sa akin. Oo. Ako po ay nakipag-ugnayan kay engineer na ipinarating ko sa kanya ang problema naming taga Balele. Na sinabi niya sa akin na pag-aaralan nila dahil nga una kami kakaunti. No? Ngayon, kung kami po ay bumalik sa kanya mga makalipas ng ilang araw, kami po ay nagpapasalamat una sa Panginoon Diyos, pangalawa ay sa Tanawan Water District. Sa kabila ng kami ay kakaunting bahayan, mabibigyan ng patubig, sa kabila ng kanilang malaking kagastusan, kami po ay pamunuan ng hindi nila tiniis. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng pamunuan ng Tanawan Water District at lalong-lalong na po doon sa